Sa likod ng main building ng Marcellus Elementary School, may lumang silid na matagal nang hindi ginagamit, ang Room 20. Ipinapako ang pinto nito at pinapalibutan ng salitang "Do not enter." Pero hindi ito sapat para mapigilan ang mga bulog-bulungan. Ako nga pala, Sir August. Samahan niyo akong ikwento sa inyo ang estudyante sa Room 20. Ang kwento ay nagsimula ilang taon nang nakalipas sa isang estudyanteng nagngangalang Aiden Tolentino. Tahimik, matalino, pero madalas laitin at tuksuhin ng mga kaklase niya. Lagi siyang nagkukulong sa Room 20 tuwing lunch break. Doon siya umiiyak, nag-aaral, at sinusulat sa diary ang mga sakit na dinaranas niya araw-araw. At isang araw nga, hindi siya umuwi. Kinabukasan, nakita siyang nakabitin sa loob ng Room 20. Hawak pa ang diary at may mga salitang nakasulat sa pisara gamit ang sariling dugo. Simula noon, isinara na ang Room 20. Pero gabi-gabi, sinasabi ng mga janitor na may naririnig silang nagkakalampag sa loob. Tila may pumupulong, tila may humihingi ng tulong. At isang araw nga, may estudyante na pangalang Vince nagsubok pasukin ang silid. Isang challenge daw, pampasikat sa TikTok. Pinasok niya ang Room 20 ng mag-isa. Live sa phone, tawanan, katuwaan, hanggang sa biglang hindi na siya lumabas. Nakita na lang ang cellphone sa loob. May video pa. Nanginginig ang camera habang may babaeng nakatayo sa likod ni Vince. Walang mata, nakangiti, may dugo sa bibig. At isang boses sa dulo ng video ang bumubulong. Wala pa rin nakikinig. Ngayon, bawat taong maglalakas loob pumasok sa Room 20, may kapalit. Isang bangungot, isang dilubyo, at minsan, isang huling sigaw. Si Aiden ay nandyan pa rin. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na minsan, ang katahimikan ng isang silid ay sigaw ng isang kaluluwang hindi napansin.